Kumusta kayo? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-cool na kwento. Tungkol to sa isang batang hari na, naabutan niya ang isang napakalaking gulo. At ang ginawa niya, nagpa-party siya. At hindi lang to basta party, isa to sa pinaka-epic na party sa kasaysayan. Tara, simulan na natin! Okay, imagine mo to ha, bigla kang ginawang leader. Pero pagtingin mo sa paligid, grabe, lahat sira, lahat magulo. Ganyan na ganyan yung nangyari sa bida natin ngayon, si Haring Hezekias. So paano ba nangyari yon? Nung naging hari si Hezekias, yung kaharian na minana nila. Ay nako, nasa sobrang samang kalagayan. At ang dahilan, yung tatay niya, si Haring Ahas. Tingnan niyo tong comparison. Sa isang side, yan yung gulo na iniwan ni King Ahaz. Nakakandado yung templo, kung saan-saan may mga pekeng Diyos, at syempre, malungkot ang mga tao. Pero, tingnan niyo yung plano ni Hezekias. Ang ganda, di ba? Buksan ang templo, sumamba lang sa iisang tunay na Diyos at ibalik ang saya. Galing! Okay, so saan siya nagsimula? Siyempre, sa pinaka-importante sa lahat. Alam ni Hezekias na kailangan niyang unahin yung tahanan ng Diyos, ang templo. At ang galing kasi, buong tapang siyang tumayo sa harap ng lahat at sinabi niya, parang ganito, "Guys, yung mga nauna sa atin, nagkamali sila. Tinalikuran nila ang Diyos. Inamin niya yung pagkakamali at sinabing oras na para itama ang lahat." Napakagaling ng diskarte niya. Hindi siya na-overwhelmed. Hinati-hati niya yung malaking trabaho sa maliliit na hakbang. Una, naghanap siya ng mga tutulong. Sunod, nilinis nila ang buong templo. Pangatlo, inayos yung mga sirang pinto. At syempre, ang huli, handa na ulit silang lahat sumamba. Ganyan ang isang tunay na lider. At dahil yung mga tao, sabik na talaga sa pagbabago, kumilos sila ng sobrang bilis. Parang sa isang iglap lang, malinis na ulit lahat. Grabe, di ba? Ganon sila ka-ready para sa kabutihan. So, malinis na at kumikinang na ulit ang templo. Anong sunod? Dito na nagiging mas exciting. May mas malaki pang idea si Hezekias. Sabi niya, magpa-party tayo. Isang party para sa buong bansa. At hindi to basta-bastang party ha. Nagpadala siya ng imbitasyon sa lahat, kahit yung mga nasa malayong lugar. Ang goal niya, simple lang. Magsama-sama sila para ipagdiwang yung Passover, linisin yung mga peking Diyos sa syudad, at matuto ulit tungkol sa mga turo ng Diyos. Alam niyo, yung unang linggo ng party, sobrang saya. As in, sobrang puno ng kagalakan at pag-aaral, kaya nag-agree silang lahat na, "Teka, Biten, gawin natin tong isa pang linggo?" Tama! 14 na araw. Isipin niyo yun. 2 buong linggo ng selebrasyon para lang ipagdiwang na bumalik na sila sa tamang landas. Wow! Para lang magka-idea tayo kung gaano kasaya yung party na yon, sinasabi sa Biblia na wala pang ganong kasayang pagdiriwang sa Jerusalem mula pa noong panahon ni King Solomon. At matagal na panahon na yun ha. Pero teka, hindi pa dyan natatapos ang kwento. Kasi yung saya na naramdaman nila sa party, may pinatunguhan yon. Nagbigay yun sa kanila ng lakas ng loob para gumawa ng isang bagay na mas malaki pa. So tapos na yung party, umuwi na sila. Pero pag-uwi nila, parang may nagbago. Naisip nila, teka, hindi sapat na malinis lang yung templo sa Jerusalem. Paano naman yung sa mga lugar natin? At ito na nga ang nangyari. Naging parang the great clean-up crew sila. Talagang dinibot nila ang buong bansa at sinira. Dinurog lahat ng mga peking Diyos at altar. Grabe yung dedikasyon nila. Wala silang tinira. So ano ang naging resulta ng lahat ng ito? Itong paglilinis, yung party. Anong nangyari sa huli kay Hezekias at sa kaharian niya? Tingnan natin. Ang sagot ay simple lang. Sila ay umunlad. Pag sinabing umunlad, ibig sabihin naging matagumpay sila. Naging maayos ang lahat. At bakit? Kasi ginawa nila kung ano ang tama. Kaya naman, tulungan sila ng Diyos. At ito yung sikreto guys. Sinasabi dito na ginawa niya ang lahat ng buong puso. Hindi yung parang napilitan lang o dahil kailangan. Galing talaga sa kalooban niya. At dahil doon, lahat ng ginawa niya nagtagumpay. So para sa ating lahat ngayon, kung si Hezekias nagsimula ng napakalaking pagbabago sa isang desisyon, isipin mo rin, ano kaya yung isang maliit na bagay na pwede mong linisin o ayusin ngayon na posibleng maging simula ng isang malaking pagbabago sa buhay mo?